topic. Maraming salamat po sa mga naghintay sa atin. Ito po, no? Okay, Tulfo Brothers, galit na galit sa 2 minutes at saka sa haba ng mga manifestation at speeches ng kanilang mga kapwa senador, no? Kita nyo po yan, 2 araw, nakita po natin, una nagwala si Erwin Tulfo na inaaksaya yung oras, no, ng mga kanyang mga senador para lang po sa mga manifestation na wala daw kinalaman sa impeachment. At sumunod na araw naman, ang nagwala naman si Raffy Tulfo. Dito naman po sa 2 minutes. Pero ang tanong, bakit hindi kayo nagwawala sa malawakang pagnanakaw? Yan, tatalakayin po natin yan. Tatalakayin din po natin, ito pong si Rubio, sinabihan pong baliw ang mga taga-ICC. O, kita nyo na. Samantalang tayo rito ay talagang samban-samba yung mga ano natin sa ICC. Paglabas ng warrant of arrest ni Bato, talagang nagkakandara pa ng iserve. Sila po, yung US Secretary of State, sinasabihan pong baliw ang mga taga-ICC kaya hindi dapat nagpapailalim ang US. Dapat total rin lang yung gobyerno natin mahilig sumunod sa US. Dapat ito yung sinusunod nyo. Yung stand sa ICC. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan. At marami pa pong balita, no? Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Dito po, kung ano na lang po yung nauna. Isa na naman pong bad news. Mr. Ano ba yan? Na ano ko, yung nasisinok. Kinakailangan ko uminom. Inom tayo ng tubig muna. Mayroong hindi mapailiwanag na sinok sa akin. Okay. Kahapon tinalakay natin, ito pong si Mr. President PBBM na kausap si President Donald Trump na tila nagsusumbong, di ba? Nagsusumbong po siya tungkol po dito sa pambubuli na ginagawa ng China, di umano o aggressive behavior ng China dito sa West Philippine Sea. Pagkatapos po ng pag-uusap na yan, bigla po na ibalita na sa telepono lang telepono. Bigla po na, kasi pinagmamalaki nila na nakausap ni BBM si Donald Trump pagkatapos po ng pag-uusap na yan, bigla na balita na US nagpataw ng karagdagan 12.5% tariff sa mga export ng Pilipinas. Uy, maraming salamat po kay Ma'am Jennifer Ligausio na nagbigay po sa atin ng 250 pesos. Maya na kita panoorin ulit Tulog ulit ako. Kaloka ka. Good night. Opo. Pasensya na po kayo. Kung disruptive po, alam niyo naman yung tulog ni Badong Wala pong direksyon. At sanay po ako sa tulog na hulugan. No? Yung 2 oras ngayon, magba-vlogs, 2 oras mamaya, ganun. Hanggang makabuo. Pag kinuwenta ko, sobra pa ako ng 8 oras. Hindi ko po alam kung masama yun o hindi. Pero ang ano naman po yung kung sa pakiramdam ninyo. Sige, tulog lang po kayo. Okay, alam ko naman panonoorin to ng ilan mamaya. Ito po ang napakasakit pagkatapos po na nakausap ni BBM si Donald Trump. Nagpataw po sa atin ng 12.5% tariff sa mga export
ng Pilipinas. Kawawa na ni hindi mo man lang, hindi mo man lang ipinaglaban itong 12.5, inuna mo pa magsumbong sa ginagawa ng China. Wala naman pong naging epekto yung pagsusumbong niya kay Donald Trump. Sabi lang po ni Donald Trump, sige, kakausapin ko si Xi Jinping tungkol dyan sa mga nirereklamo mo. Eh, alam na naman namin yung maaari nilang pag-usapan, 'di ba? Dalawang superpowers mag-uusap. Uy, yung best friend mo diyan sa Asia Pacific region, yung Pilipinas, sinusumbong ka. Hayaan mo. Kung i-open, 'di ba? Kung i-open lang. Ah, kung talagang i-open ni Donald Trump, alam niyo naman, very serious po yung very serious po yung kanilang usapan, di ba? Tungkol po yan sa pera, pera, pera. Nagkasundo po si Donald Trump tsaka yung mga Chinese. Pareho po silang mahilig magnegosyo. Yan po yun eh. Okay, punta na po tayo rito sa ayan po, seryoso po yan sa mga exporters po natin. Yung mga hanap buhay po, nadagdagan na naman po ng 12.5% yung tariff nila. Ito po'y batay sa tumatanggap daw po tayo ng mga import. No? Nag-i-import daw po tayo sa mga bansa na merong forced labor. So kasi may mga kinategoryang bansa itong Amerika. Alam niyo naman ang Amerika, sila po ang siga sa buong mundo. Siga po sila sa buong mundo, kaya pinakikialaman po nila. Pero kung papansinin niyo po, yung pakikialam po nila sa buong mundo, batay po sa sarili nilang interest. Yun po yun eh. Di ba? Yun naman ang kagandahan dito sa bansang Amerika. Ipinaglalaban nila. Ngayon nga, tayo, total, sunod tayo ng sunod. Total, kaibigan natin yung Amerika. Eto po, Mr. President, sana yung sundan ninyo mula sa bansang Amerika. Paano po sila mangalaga sa kanilang mga mamamayan? Kahit po masama po ang tingin sa kanila. Minsan, di ba, ang tendency ng mga tao dahil po sa interest ng US yung kanilang pinaglalaban sa buong mundo. Nagagalit po yung mga di ba? Yung mga mga mamamayan ng ibang bansa dahil sa presence ng Amerika kahit saang parte ng mundo. Sa kabilang banda naman, kung ikaw ay Amerikano, ma-appreciate mo naman na pinagtatanggol ng gobyerno mo yung kapakanan ng Amerika kahit na makasakit sila sa iba. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang mga balita. Babalikan natin yan, yung pagpoprotekta. Eto na po tayo. Nakita ko lang to, tapos bigla ko naisip, gawin ko nga tong topic. Kasi ito nakita ko mula sa Maisog, Mindanao. Raffy Tulfo, di galit sa flood control scandal, pero galit sa 2 minutes bell. Na paalala natin, oo nga, at tandaan po ninyo, ito po si Raffy Tulfo, number 3 po to sa presidentiable. Pang-ilan ba siya sa senatoriables? Mataas din to Kumbaga, Robin Padilla, Vico Soto, tapos parang Raffy Tulfo na di ba? So mataas po siya kahit na ang laki po ng clout. Ang laki po ng clout nitong Raffy Tulfo. Ganon din po si Erwin Tulfo. Tapos very vocal po sila pag galit sila. Wala pong makakapigil sa Senado pag nagalit sila. Talagang as in galit na galit. No? Iba yung level ng galit nila. 16%? Hindi sa So mataas po ang mga rating nito ni Raffy Tulfo. Ibig sabihin, halimbawa po, lang yan yung kumbaga tapatan lang yan, di ba? Pag nakatapat siya ng
medyo mahinang vice president, baka manalo pa siya. Kaya lang, malalakas po yung mga pang-vice president ni Sara Duterte. Nakita niyo naman po, ang number 1 po sa pagiging vice president, Bongo. Oh. Tapos po, matunog na matunog din po sa vice president ni Sara Duterte si Senator Marcoleta. Tapos po, matunog na matunog din po si Senator Robin Hood Padilla na number 1 po sa senatoriables. Samantalang dito sa kabila, wala kang tulak sipain. Yung mga nakapaghintay po, pasensya na po kayo. Ako ano lang, biktima lang po ako nang wala na akong magawa. Nagising. Natulog ako around 7, tapos nagising ako mag-alas 2. Pucha, hindi naman ako makatulog, kaya vlogs na lang. Okay. Pag-isipan po natin, no? Very powerful po yung mga speech ng mga tulpo, lalo na po kung galit sila. 'Di ba? Talagang makikinig ka eh. Apektado ka eh. Kaya lang tingnan nyo po, saan pong mga issue sila galit. At ito po, kinakailangan natin suriin na talaga itong mga tulfo na to kasi ang lakas po ng impluensya pa rin nila. Kaya dapat seryosohin po natin to. Hindi po tayo nakatingin lang kay BBM. Hindi po tayo nakatingin lang dito. Ito kasi talaga yung mga future. Kasi wala nang future tayong pag-uusapan kay Tito Soto tsaka kay Ping Lacson eh. Todo na yan, hanggang ngayon na lang yan dahil imposible na siguro tumakbo pa yan ng mga, di ba? Imposible na eh. Hindi na siguro sila tatakbo pa ng another position sa edad na lang nila. Sila na yata ang pinakamatanda eh. Sa lahat ng panahon. hindi po yung ngayon lang ha. Mukhang sila na po yung pinakamatandang senador sa lahat ng panahon. Ewan ko si JPE, si Enrile kung ilang taon siya. Kaya ito talaga yung yung mga tulfo talaga yung mananalasa pa ng matagal-tagal. Kaya kinakailangan natin ng seryosohin tong mga to. Imagine niyo po ano po yung mga kinagagalit niya ni Erwin tsaka nito ni Rapi Tulfo. 2 minutes. Si Erwin naman nagwawala kasi mahahaba yung manifestation. Imagine niyo, nagalit kay Robin dahil sinasabi ni Robin na pinagtatanggol niya yung kasinungalingan na sinasabi sa kanya na hindi siya sumagot sa ombudsman. Aba, malaking kasiraan po yun bilang senator judge. Kaya po sumagot si Robin dahil sinisiraan niyo siya. Ano na lang sinasabi ng tao? Senator judge ka pa naman, hindi ka marunong gumalang sa batas. Kaya po sumugot si Senator Robin dahil pinagtatanggol niya yung sarili niya. Galit na galit si Erwin. Ito naman si Rapi Tulfo, galit na galit sa 2 minutes. Tapos, nakasalang si BP Sara dahil may tendency daw na maging violente. Yung minsan, tignan niyo po, sabi ng NBI, may pattern si BP Sara na maging violente. Nanapak 13 years ago. Nagbanta after 12 years. Pucha, yun ba ang pattern? Ang pattern po, talagang pag sinabi pong pattern, halos buwan-buwan o taon-taon nagaganap. No? Yung minsan ka lang pong nanapak sa loob po ng 13 years, hindi na po nasundan yung pananapak mo until now. Hindi po pattern yan. Kaya po nyo sinasabing pattern. Sige, Badong. Bakit nila sinasabing pattern? Wala kasi silang ebidensya. Wala silang ebidensya, kaya sasabihin na lang nila, may pattern ng tendency na maging violente.
Kalokohan po yan. Balik tayo rito. Ang tanong sa inyo mga Tulfo Brothers o sa atin, sa inyo mga viewers, kailan nyo po narinig o nakita na nagalit si Rapi Tulfo at saka si Erwin Tulfo sa flood control? Kailan nyo po sila nakitang nagalit sa mga magnanakaw sa flood control? Yung talagang ganyan nagwawala sa 2 minutes. So dito po makikita nyo kung anong uri ng mga leaders itong mga to. Masyado po silang yung magagalitin sa mga biglaan, yung mga hindi nila in-expect. May nag-speech. Nagalit sila. Inaaksayan nyo ang panahon natin. No? Galit na galit kayo doon, pero yung malawakang pagnanakaw, hindi nyo nakikita. Mas malala pa po yan. Halimbawa po, sila po ang maging presidente balang araw ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni BP Sara kasi hindi sila mananalo kay BP Sara. Halimbawa po, nakachamba sila, naging presidente. Imagine nyo, magagalitin sila sa mga pangyayari ngayon, yung mga biglaan. Pero alam niyo yun, yung lawak, si BP Sara nagagalit dahil nakikita niya ang lawak ng nakawan eh. Taliwas po sa sinasabi ni BBM na siya yung naglantad ng korupsyon sa gobyerno niya. Proud pa siya eh, na siya raw yung naglantad ng korupsyon sa gobyerno niya. Gobyerno mo yan, nilantad mo yung korupsyon. Tapos proud ka pa, pinagmalaki mo pa. Something is wrong. Di ba? Meron pong pagkakamali sa ganung pag-iisip eh. Na ipinagmamalaki mo na ikaw ang naglantad sa korupsyon sa sarili mong gobyerno. Okay, balik natin dito kay BP. Si BP Sara po ang unang naglantad niyan. Siya yung naglantad na kinakatkungan siya ni Martin at saka ni Saldico. Gustong katkungan yung budget ng DepEd, hindi siya pumayag. Diyan nagsimulang tirahin siya. Hindi naman po sa ambisyon na magpresidente. Yung ambisyon po na katkungan yung budget ng DepEd, hindi siya pumayag. Doon nagalit yung mga magna sa kanya. Okay. Pero balikan natin yung mga Tulfo. Sana nakikita namin na ganyan kayo kagalit sa mga magnanakaw. Wala eh. Hindi po ba? Yung isa, BRC chairman, hindi niya alam kung anong kanyang imbestigan. Akalain mong ikatwiran ni Erwin Tulfo sa isang panayam. Sabi niya, yung ombudsman po, ipakukulong na yun. Sana daw, kung iimbitahin man yung Brave 18, ibang pangalan na raw o ibang ano, kung dati pa rin daw mga pangalan, yan na raw yung iniimbestigahan. Dapat daw ganun. Pucha, paano mangyayari yun? Hiwalay naman yung Senado. Dati na po yung Senado na nag-iimbestiga po ng separate ang Senado. Kahit po nag-iimbestiga ang DOJ, Ombudsman, pati po House of Representatives. Nag-iimbestiga. Dati nga, nagpapalitan pa di ba? Hihiram pa yung Senado, hihiram pa yung... Okay. Punta po tayo dito sa ibang issues. Ito po, nag-ano na naman to si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, ito po tungkol pa rin po sa request nila ng Office of the Vice President. Paano kung Michelin yung caterer? Ayan. Bakit daw sila ang babalikat? Alam niyo po, ito simple lang po. Hindi po gusto ng Office of the Vice President o ng Vice President na ma-impeach siya. Sinalang niyo po sa korte. Kayo po host
may bisita kayo, 'di ba? Nag-request po yung bisita nyo, pwede po bang sagutin ninyo yung aming pagkain? Kasi po, magastos, wala kaming budget, 'di ba? Hindi naman magre-request 'yan kung may budget sila para diyan eh. Ang liit po ng budget ng Office of the Vice President. Tignan na nga po natin yung diferensya. Magkano ba yung budget ng Senate at ng House of ng OBP? Tingnan lang po natin. The approved budget for the Office of the Vice President is 889 million. Senate of the Philippines is 6.7 trillion. Ay, hindi. Buong budget pala yun. Asan ba yung budget naman na ano? Wala pa pong 1 billion ang budget ng Office of the Vice President. 880 million lang po. Sa Senate, magkano po sa Senate? 7.52 billion. Ang layo naman. Wala pang 1 billion yung OBP. Tapos kayo 7.952. Gusto po ng Vice President na yung kakarampot nilang budget mapunta na po sa mga serbisyo ng mga tao. Total, kayo naman ang host nila, pinasagot lang. Sanay po ang Office of the Vice President na mag-request ng budget. Pero sanay din po silang tinatanggihan. Sanay po sila, mas malaking budget na hinihingi nila eh. Pero sanay po sila, kahit Vice President ka, hindi namin i-approve yung budget mo. Wala pong bago dyan sa Office of the Vice President. Tanggihan nyo lang po. Ang problema dito sa mga senador, hindi na nga kayo umayon sa request nila, ang dami nyo pang satsat. Sinesermonan nyo pa. Parang yung ano sa tingin nyo, yung para maintindihan nyo, hindi kasi nila maintindihan yung sinasabi ko eh. Yung kapitbahay nyo nangungutang dahil kapos na kapos, yung anak nila ay isusugod sa ospital. Ni pamasahe, wala sila. Ano sa tingin nyo yung mararamdaman ng kapitbahay nyong hikahos? Kapos na kapos, pero kailangan isugod sa ospital yung kanilang anak. Imbis na pautangin nyo, sinermonan nyo pa. Hindi nyo na nga pinagbigyan yung request. Ang dami nyo pang daldal. May nalalaman po kayo. Bakit naman isi-shoulder yan? No, tapos. Dapat nga hindi nyo binobroadcast kasi hindi naman binobroadcast yan ng Office of the Vice President. Hindi po ba? Kaya mula po sa Senate President ngayon na tumanggi sa press, bakit sa press ka tatanggi in the first place? Bakit ginagawa ninyong issue yung pag-request ng pagkain nila? Kung tatanggi kayo, tumanggi lang kayo. Sanay po yung Office of the Vice President na tinatanggihan sila ng gobyerno pagdating sa budget. Hindi po malaking usapin yan. Ginagawa po nilang malaking usapin. Bakit po? Wala kasi silang ebidensya laban kay BP Sara dito sa mga impeachment. Alam po nila na mapapahiya sila sa taong bayan pag kinonvict nila si BP Sara ng walang ebidensya. Yung nga sinasabi ni Matibag, aminado na nga eh. Wala akong alam, wala akong personal knowledge. Ano pa ba ang hindi nyo maunawaan doon mga senador? Pag yan, kinonvict nyo si BP Sara kahit walang personal knowledge yung mga testigo, alam po ng taong bayan yan. Ano yung sinubmit din yung video ni BP Sara?
Eh sa mismong video, sinasabi na meron siyang threat, hindi nyo inimbestigahan. Sa mismong video ni BP Sara, ang sinasabi niya, pinapapatay siya. Sino yung sinasabi niyang nagpapapatay sa kanya? Pag siya natigok, patayin mo yung mayon. Yun po yung tatlo. Eh lahat ng taong bayan, alam pati po yung mga taong bayan na hindi pro-Duterte, yung mga anti-Duterte, alam po yung ibig sabihin ni BP Sara. Kayo ding mga senador, alam nyo rin. Kaya nga kayo gumagawa ng mga issue na walang katotoran. Ano po katotoran yan? Nag-request yung OBP na sagutin nyo naman po sana yung pagkain. reject nyo, okay na yun. Hindi naman nagsasalita yung OBP. Kayo pa. Alam nyo po, real talk po, dapat nga OBP yung magsalita sa press Tignan nyo, nagre-request lang kami ng pagkain. Hindi po ginagawa. Tahimik yung OBP. Kayo na kayo na nga ay hindi nagbigay. Kumbaga, humihingi ng tulong yung kapitbahay. Hindi na nga kayo nagpautang. Sinatsatan nyo pa. Sinasabihan nyo pa. Kasi kung nag-abroad ka sana, di hindi ka sana kinakapos. Putang, baka may nalalaman pa Michelin yung restaurant. Michelin. O kaya ang alok dun, Senate President tuod, Senate President estatwa, Senate President dekorasyon. Wala kang silbi. Ang dapat sagot mo dun, kung matino kang tao at hindi ka sunod-sunuran, ganito dapat ang sagot ng isang matinong Senate President. Ay, hindi po namin mapagbibigyan yung gusto po ninyo na sagutin namin yung catering ninyo na kami magbabayad. Kung gusto po ninyo, may sarili kaming catering dito, kung ano po yung ino-offer nila, padadagdagan ko na lang po para po sa pagkain ninyo. Napakagandang gesture yun ng isang taong tumatanggap ng bisita. Kung ako ang Senate President, hindi ako tuod, hindi ako estatwat, hindi ako dekorasyon na may waling-waling. Yun ang sasabihin ko. Pasensya na Madam Vice President. Mahihirapan po kaming i-liquidate yan. Yung request nyo na sa amin magmumula budget, tapos sa catering nyo kami magbabayad. Pasensya na po. Pero pwede po yun. Alam nyo po ba pwede yun? Ayaw lang nila. Kung gusto nyo po, live to. Kung gusto po ninyo, may catering po kami sarili dito. Padadagdagan ko na lang po yung pagkain para po makakain po padadalan po namin yung iban doon sa inyo. Ganun po ang gesture dapat ng estatwang Senate President. Hindi ka na nahiya. Dumidisplay ka araw-araw. Opo, nakakahiya yan. Di ba ikaw nahihiya ka na sa mga memes? Nakakahiya naman talaga yan. Ano po ibig sabihin ng mga memes? Ang ibig sabihin niya, naghangad ka nang wala ka namang kakayahan. Nakalagay po sa konstitusyon. Pag may impeachment, Senate President ang magpe-preside. Putya, simpleng request ng pagkain Ginawan mo ng issue Buti sana kung hindi namin naririnig na gagastos ng milyon-milyon sa paglamon sa zona. Sino ba may gustong impeach si BP Sara in the first place? Kayo. Tapos, kaya ang mga Pilipino, alam niyo mga Pilipino, tayo sa mga bisita natin. Ano pinapakita nyo? Un-Filipino spirit yan. Tignan nyo kasi mga nagsasalita, si Erwin Tulfo. Pilipino ba yan talaga? Kasi po walang Pilipino na may bisita. Hindi na nga dapat nagre-request yung mga bisita. Dapat binabaha ninyo ng mga masasarap na pagkain yung mga yan.
'Di ba kayo nagtaka bakit kaya nag-request sila ng ano, ng sarili nilang catering? Sa tingin ninyo? Kung ako nagpunta sa bahay, ang sarap ng kinakain ko araw-araw. Pasalamat ang mamumutawi sa akin. Oh, hindi ako nang-iintriga. Pero sa tingin niyo, bakit kaya sila nanghingi ng sarili nilang catering at sarili nilang makakain? O kayo na po mag-isip kung bakit. Okay? Kasi yan po ang sagot ng mga dahil sa walang katuturang mga katwiran ninyo. Sasagutin din namin kayo ng pamimiloso po. Eto po, meron din pong tumumpak dito kay BBM. Sabi ni BBM, PBBM, palalawakin ang suporta sa mahirap at yung anyay malapit ng maging mahirap. Alam mo, lost in translation no? Mali yung pagta-translate ng pagtatagalog po ng near ano. Alam ko yan di ba? Near poverty, ano? Ang tawag doon? Near poor. Poor, near poor. Kaya lang, parang eto lang, parang ang dating tuloy, nung tinagalog po yung poor at near poor, alam po natin yun borderline, di ba? Yung mga poor, mahirap. Near poor, alam natin yan. Hindi pa sila mahirap, pero dahil sa mga pagtaas ng presyo, dahil sa opo, live po ako. Dahil sa pagtaas ng presyo at saka sa hindi naman tumataas yung kanilang mga sweldo, mapupunta na sila sa pagiging mahirap. Pero kung i-translate mo ng literal, ang translation ni BBM ganito mahirap at yung malapit ng maging mahirap. Kaya ang dating, ito Mr. President pasensya na. Pero ang dating po sa amin, kayo ang dahilan kung bakit sila magiging mahirap. May programa kayo sa mga hindi mahirap, pero dahil sa inyo, magiging mahirap na sila. Okay. Nakalimutan ko kung sino yung nagsuri. May nagsuri po niyan. Si Holmes yata ng Pulse. Tandaan nyo po, yan si Holmes. Presidente po yan ng ng Pulse Asia, di ba? O siya may-ari ng Sarbin yun. Dilawan po yung mga pananaw niyan Hindi po yan maka Duterte. Pero dahil scientific po siya, scientific. Eddie Morcroft, thank you very much sa 699. Yung may nangungutang, nanghihingi sa iyo, tapos hindi mo binigyan, chinismis mo pa. Correct. Yan yung ginagawa ng Senate sa Office of the Vice President. Ayaw mo nang pakainin sila. Putya, chinismis mo pa. Para mga chismoso, no? Yung mga matatapang po na senador, para mga chismoso lahat. Okay. Sabi po ni BBM, bibigyan niya ng 2,000 buwan-buwan yung mga mahirap at malapit na Hindi ko talaga. Yan po ang malinaw na loss in translation, no? Mali po yung pagta-translate ninyo, Mr. President. Minsan, hindi na po kinakailangang i-translate yung naunawaan. Yung near poor po, kung hindi po malinaw yung inyong pagta-translate, unawa na po ng tao yung near poor Pero dahil sa translation nyo, malapit ng maging mahirap. Parang kayo ang dahilan kung bakit sila magiging mahirap, di ba? Yun yung dating sa akin Kaya nakakatawa, Mr. President. Ito pa nakakatawa. Ang ginawa ni BBM dito sa Pilipinas for the last 4 years ay flood control at ayuda. Wala na pong iba. Lahat po, tigil lahat. Lahat po na nagsasabi, pati po yung mga dati niyang tauhan, yung magaling po na joke sinasabi niyan. Na yung mga budget sa infrastructure,
Katulad po ng subway at saka yung train system natin na magkarugtong na sana. O, narinig ko rin po to kay, kay Lito Banayo. Alam nyo kung sino-sino mga sinasabing kamukha ko. Minsan kamukha ko raw si Lito Banayo. Minsan kamukha ko si Matibag. Okay. Ah, yung pagbabudget, yung budgeting nyo po, Mr. President, wala po eh. Palpak po eh. Flood control tsaka ayuda lang. Ang tanong, yung ayuda supposedly, ang binibigyan po niyan, D at E. Pero bakit po sa survey, D at E po ang kinamumuhian kayo? Excuse the term. DNE po yung walang suporta sa inyo. DNE po yung pangunahing sumusuporta sa kalaban ninyo na si BP Sara. Ibig sabihin, hindi po epektibo. 4 na taon na kayo nagbibigay ng ayuda. Hindi po epektibo yung ayuda ninyo. Kay Tatay Digong, siguro yun yung pinattern nila eh. Si Digong kaya popular dahil namigay ng ayuda. Hindi po yan. Effective po yung ayuda ni Digong kasi halos lahat nabigyan ng ayuda. Hindi ko po sinasabing 100% nabigyan. Pero halos lahat po nabigyan sa kakarampot na budget kumpara sa inyo. Yung budget ninyo sa ayuda, 2 taon na may pandemya po, yun ang budget ni Digong. Hindi lang sa ayuda yun. 2 taon na yung ayuda po. Ngayon, mali yung pananaw ninyo kung bakit popular si Digong. Akala nyo magiging popular kayo sa pamimigay ng ayuda. Pero bakit po hindi kayo popular sa mga nabibigyan ng ayuda? May isa po nagsabi. Sino ba yun? Basta isa po sa mga political analyst. Hindi ko na maalala eh. Kundilo Lawan o si Lito Banayo. Sabi niya, ayaw ng mga tao na pinagmumukha silang mga, alam mo yun, yung kahit nakatanggap ka ng ayuda, ayaw nila yung pinagmumukha kang yagit. Yung 5,000, pipila kayo sa initan. Mga riders ba, 5,000? Yung, di ba may namatay pa na rider dahil sa pagpila? Madaling araw kayong pipila, tapos hapon na hindi pa kayo nakakatanggap ng ayuda. Tumanggap man sila ng ayuda, Mr. President, galit pa rin sila. Bakit? Hindi dahil sa wala silang utang na loob. Kung hindi, ayaw po nila yung ginawa ninyo. Na pinapila nyo na maghapon hanggang abuti ng gabi. Para lang, si Lito Banayo daw, para lang makatanggap ng kaperasitong ayuda. O yan yung isa. Ako po, yung personal na nakikita ko, namimigay kayo ng ayuda katulad ng tupad. Nakikita nyo po ba kung gaano kapuputi yung nagwawalis sa tupad? Alam nyo po ba yung mga tunay na nagwawalis? Ako po, yung kulay ko, 2 araw lang ako nagbilad na nagrally, hindi na bumalik yung maputi ako eh, bago ko matinarally. Hanggang ngayon, ganito na kulay ko. 2 araw lang akong umatin ng rally. At saglit lang yun, half day lang ako na nababad sa araw. Ganito na po ang kulay ko, hindi na bumalik. Nakita niyo po ba yung mga nagwawalis sa tupad? Ang kikinis eh. Kung totoo ka nagwawalis araw-araw, puta hindi ganyan ang kutis mo. Tignan niyo po kasi din yung recipient ng inyong mga ayuda. Ang tanong, lahat ba ng mahihirap sa tingin nyo nabibigyan nyo ng ayuda? Malamang hindi. Ikalawang tanong, sino nagdedetermine? Kung konti lang ang mabibigyan ng ayuda, sino magdedetermine yan? Si kapitan, sila mayor, kung sino-sino pa. Pag kapitan po, halimbawa, mas makatotohanan, kapitan ng barangay. Pag sa tingin nyo, kapitan ng barangay, sino po ang mailalagay niya riyan? Na recipient po ng kahit na anong ayuda. Ang tanong kasi, mamimigay kayo ng ayuda para sa pinakamahihirap? Sa tingin nyo ba nabibigyan ng ayuda ang mga pinakamahihirap? Hindi naman eh.
So kung palagay na natin 1/10 lang, matutuwa yung nabigyan. Papaano yung 90% na hindi nabigyan? Na mas mahirap pa sa mga nabigyan? Sa tingin ninyo, sino napupunta diyan sa mga kahit na anong ayuda? Correct, yung mga malapit kay kapitan, yung mga kamag-anak incorporated. Pucha, mag-observe po kayo sa mga tupad. Kasi tupad po kasi nakikita natin. Iba, hindi natin nakikita eh. Tupad kasi may hawak silang langis eh. Ay, langis, walis. May hawak na walis. Nakita nyo ba yun sa video? Isang dahon, puta, hinahabol nila mga 10 yata yung mga yun. Kaya wala rin pong epekto. Nagtataka nga ako, 4 na taon, wala kayong ideya. Kung palpak po yung proyekto, unang taon pa lang na implementation, teka muna, gumastos tayo ng ganito kalaki sa ayuda. Bakit hindi tumataas yung rating natin? There's something wrong. Maliban na lamang kung yun na mamahala sa pagbibigay ng ayuda, ay masaya na sila na may binibigay silang ayuda. Yun, di ba? Kung kayo po na mamahala sa pag-ayuda, halimbawa ako ang secretary ng DSWD, puta, kaya kami namimigay ng ayuda. Political yan eh. Kaya kami namimigay ng ayuda para mapataas yung aming presidente. Putya, kahit na anong bigay namin, wala. Teka muna, aralin natin to. Baka palpak naman tong ayuda na to. Ano ba nangyayari sa ground? Bakit hindi natin naiaangat? Pero kung ang purpose, hindi ko sinasabing ganito ang purpose lang ay makapagbigay ng ayuda na kahit walang resulta. Bakit kaya? Pera yan eh. Di ba? Alam nyo na. Once na may dinaanan yung pera, masaya. Yun yung sinasabi natin na, teka muna, hindi na nga, wala na nga epekto sa tao, tinutuloy pa rin. For the sake na mamigay, baka ibang tao yung mga nasisihan pag may pinamimigay na pera. Yun. Alam nyo na kung sino. Alam nyo na kung sino yung mga yan. Namimigay ng ayuda. Ang mga mahihirap, galit. Kasi karamihan, hindi nabibigyan. Pero may tuwan-tuwa. Eto na tayo. Sabi po ni Marco Rubio, tinawag na lunatics at crazies ang mga nasa ICC. Ano po yung lunatics? Mga, di ba, may mga sapaw ang utak. Muling binatikos ni Secretary of State Marco Rubio. Alam niyo po yung Secretary of State, wala pong katumbas sa atin yan eh. Parang ano nila yan eh, yung, kumbaga, wala naman kasi tayong mga, hindi tayo imperyo, kaya hindi natin maunawaan yung Secretary of State. Dahil ang Amerika, tinuturing nila yung mundo na kanilang empire. Indirectly, di ba? Ang dami nila, yung pamumuno sa Amerika, hindi lang po yung bansa nilang pinamumunuan nila eh. Pag ikaw naging American president, halos ikaw ang namumuno sa buong mundo. Okay. Kaya meron silang Secretary of State. Wala sa atin yan kasi hindi. Puta, Pilipinas lang nga pinamumunuan natin, di pa mapanunuan. Sila po, buong mundo po. Kaya po may Secretary of State. Kaya bang pamunuan ni Donald Trump yung buong mundo? Yan po. Kaya meron pong Secretary of State namumuno sa buong mundo. Sila po yung kumbaga matatawag natin unofficial na boss chief ng mundo, di ba? Siyempre, meron din sa kabila yung China, Russia. Pero Russia, konti na lang yung kanyang sphere of influence. Yung China, nagpapalawak.
nagkokonti sila ng sphere of influence ng China, eh. Yung US through war machines. Kaya masaya yung US habang may nagdidigmaan, kumikita sila, nagpo-provide sila ng mga, nagbebenta sila. Nagbebenta sila ng mga, kala nyo ba hindi nila pinagkikitaan? Yung China naman, sinasamantala naman na habang busy sa pakikipagdigma yung US, siya naman, bigay naman ng bigay ng pera. Ang influence niya naman, sige, bigyan kita ng loan, bigyan kita ng budget, bigyan kita. Pera naman sa China. Tignan niyo po yung Iran. Hindi naman nila nilusob yung Iran, eh. Di ba? Pero through aids, through bigay ng pera, through infrastructure. Ngayon, sila ang sinusunod ng Iran, hindi yung US. Kaya halos, bagamat kontrolado ng Iran yung Hormuz, pero halos China lang yung pinapasok labas nila pag may mga bombahan na nagaganap. Kaya nakikinabang China. Iba yung atake nila pareho, pero silang dalawa yung boss chief ng mundo. Kaya may state department ang US dahil boss chief ka ng mundo, eh. Kaya walang katapat yan sa atin. Baka yung sasabihin, eto katapat ng ng State Department. Wala pong ganun sa atin. Sa madaling salita, si Rubio, kanang kamay yan ni, paglabas ng US, ang kanang kamay niya na, si Rubio na. Okay. Ngayon, nagsasalita si Rubio dito sa ICC, binabanatan niya yung ICC. Bakit niya binabanatan yung ICC? Kasi yung ICC, kahit hindi po member yung US, katakot-takot din po na pag-imbestiga yung ginagawa ng ICC sa US. Kaya hindi pumapayag yung Amerika. Pinoproteksyonan niya yung sarili niyang interes. 'Di ba? Yung interes niya sa buong mundo. Sa buong mundo merong American soldiers, may mga American citizen, pinoproteksyonan niya yan. Sana hindi lang po yung pagsisip-sip sa Amerika ang ginagawa natin. Dapat ginagaya din po natin yung stance ng Amerika, lalo na po sa ICC. Hindi po tayo dapat sunod-sunuran sa ICC. Okay. In case ni BBM, sa kaso ni BBM, eto sana yung pinakamalaki mong chance para makapagpakitang gilas sa US. Sa panong paraan? Kung ako si BBM, hindi ko po sinasabi na hindi po ito nila naisip. Pero kung ako po kay BBM, ang bango po nung hindi naman po ang bango. Ibig sabihin, parang isolated po yung US. Wala pong ganong openly sumusuporta sa kanya dito sa ICC, di ba? Okay. Ito sanang ginagawa ni BBM. Kung gusto niya maging malapit sa US, sinusuportahan namin ang US laban sa ICC. Nagkamali kami na isinuko namin kung ako lang po, alam ko pong hindi ito gagawin ni BBM. Pero kung ako po kay BBM, ako ngayon ang presidente ng Pilipinas at gusto kong yung maging yung maging matuwa sa akin yung US, openly, susuporta ako, sasabihin ko, tama po ang United States of America, dapat pangalagaan ng mga bawat bansa na hindi kasapi ang kanilang soberanya. Hindi dapat pumapayag ang mga bansang kasapi. Kaya kami po, nagkamali po kami na sinurrender si that former president. Hindi po namin alam na ganyan palang ICC. Sa tulong po ng Amerika, babawiin na namin si Pangulong Duterte. Pucha, ang ganda ng impact nun. Gagawing halimbawa ngayon ng US, binibigyan mo siya ng karapatan na gawing halimbawa si Rodrigo Duterte na yung pagmamalabis ng ICC. Imaginein mo, ang tanging kasalanan ng mama,
ay mag-conduct ng illegal na war on drugs tapos nakakulong siya sa ICC. Hero ka pa sa amin, BBM. Pag sinabi mo yan, kahit alam naman namin wala kang power, pero gagamitin yung sinabi mo ni Donald Trump. Mahilig yung mga American ganyan. O, tignan nyo po to. Umaangal na po ang Pilipinas. Nagkamali sila ng pagsusurrender kay Duterte. O, kung ako lang to, hindi ko sinasabing gawin to ni BBM. Mababawasan yung galit din ng mga Duterte supporters. Nagbago na yata si BBM, naging kampi na. Tapos, pumunta siya sa ICC, no? Kahit doon lang sa labas ng mga tao ron, no? Nakiano siya na. Oh. Ang ganda po nung para sa lahat. Yung legacy mo bilang mababaliktad bigla. Total, gusto mo na rin lang na magkaroon ng reset. 'Di ba? Pinag-uusapan na lang din yung reset diyan sa China. Oh. Susunod kong gawin diyan yung mga direct lang na para magkaroon po tayo ng tunay na reset. Tatanggalin ko na po muna to si Tariela at to si Gibo Teodoro kasi talagang anti-China sila. Hindi ko naman sila kinukundina pero kinakailangan po natin mag-reset ng relasyon hanggat nariyan sila. Pucha, palakpakan na naman yung mga tao. Papalitan ko muna si Gibo para hindi na po magkaroon ng tensyon. Bagong pinuno ng o di ba? Kung ako lang yun, hindi naman ako presidente. Alam ko naman hindi magaganap yun. Pero how I wish, no, na ganun tayo. Kung magsisip-sip ka rin lang, yung may silbi. Sisip-sipan mo yung US, puta, patok na patok ka nun. Sikat ka nun. Baka impintahin ka pa ni Trump. O ni na eto, gagawin ka kasing halimbawa eh. Masaya tayo, di ba? Tapos sasabihin niya bigla, tigilan niyo na yan, nakita ko, napanood ko. Wala naman pala kayong matibay na ebidensya laban kay BP Sara. Nakikiusap po ako sa mga kaalyado ko sa House of Representatives. Tigilan niyo na po yung mga Duterte para mag-move on na tayo pare-pareho. Ano po, palakpakan kami niyan. Tuwan-tuwa. Okay. Oh. Tapos, tignan ko rin itong kaso ni Marcoleta. Para matigil na rin po itong pag-aalsa ng mga Iglesia ni Cristo. Silipin na po natin, mukhang hindi naman nagnakaw. Pati yung bintang nyo, hindi lang diniklara. Sana, o kung pwede po na bigyan ko na ng pardon agad si Marcoleta. Pucha, yes! Alam niyo po, yung mga tension ng lahat, simple lang naman eh. Kasi yan yung sabihin mo sa SONA. Ang daming matutuwa. Siguro magagalit na lang dyan, yung talagang yung mga nakikisaw-saw lang po sa mga Duterte. Pero yung sabihin mo na, ako mismo ang mangunguna para magsalita sa United Nations na palayain na ang aming presidente. Wow! Kahit alam namin na isa ka sa dahilan kung bakit napunta ron, matutuwa na kami yan. Di ba? Ang saya. At dahil dyan, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay na reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Iyan. Sana mapakinggan ka, Sir Buds, ni Ngagba.